Pag-uusapan natin ito pag nakagawa ko ng video. Sa ngayon, pag-usapan natin ang gagawin ko ngayon. Hinihintay ko ngayon yung aking pamangkin. Pamangkin kong yun ay last year, kung titingnan ninyo yung mga nakaraan kong video, nagsabi siya sa akin na, "Tito, gusto ko matuto magpalit mag-swap ng tires." Kaya natuwa ako kasi gusto niyang matuto. Hindi siya yung ako ang gagawa, kundi gusto niyang turuan ko siya. Kaya natuwa naman ako. Kaya lahat ng alam ko sa paglalagay, pag-swap ng winter tires, mga kailangang gamit, at syempre importante yung kaligtasan na sa paggagawa ng prosesong ito, sa pagpapalit ng gulong, ay ituturo ko sa kanya. Ito mga kailangan, hinanda ko na. Hindi ako ganyan kalinis sa maghanda kasi dahil video, alam niyo naman, prepare ko. Kung totoong buhay to, tinatapon ko lang yan dyan. Gloves. Of course, hindi yan yung tamang gloves. Pero pwede na rin ito. Bakit hindi, di ba? So, of course, safety glasses, kailangan yan. Extension para sa gagamitin nating mga sakaling breaker bar, kung sakaling hindi makaya ng ating impact wrench. Okay, isa-isahin ko na lang. Gloves, towels. Nagdi-DIY kayo, kailangan nyo nito. Hindi basta kitchen paper towels, mas makakatipid kayo dito, trust me. Papagaan pati ang buhay nyo. Brake cleaner, of course, kasi laging alam nyo ang preno, laging madumihan. At controversial ito, lagi kong sasabihin every time na ipakita ko. Mga tao, they don't like this. Ang iba naman, they love this. I think sa tamang responsibilidad na paggamit, I think mas benepisyo ito sa inyo. Ito yung para hindi ma-stuck yung lug nuts ninyo sa stud, sa rotor nyo, sa gulong nyo, sa pagkakakabit. Malaking bagay yan, lalo na dito sa atin na kung saan meron tayong winter, sa mga kumbaga mga taga-east. Of course, yung ating impact wrench. Ito yung aking trusted na Milwaukee stubby. Ito is brushless at gamit ko lang yung maliit na battery. It should do the work. It should do well. Ngayon, kung wala kayo nito, I advise hindi nyo kailangan ito. Siguro someday kung kung gugustuhin niyo, pero hindi niyo ito kailangan nyo ng ito o yung crossbar, pwede na yun. Again, extension para sa ratchet nyo nga, at sa breaker bar, kung ano man ang gamit nyo, torque wrench, maaaring kailanganin ito, maaaring hindi. Ito yung ating ito ay pangguhit sa ating gulong, kasi ang ating gulong kailangan nyo matandaan kung saan ito nakalagay. Either nasa front right ba, or rear right, rear left, saan. Ito ang gagamitin ninyo para matandaan nyo. Sa susunod na ikabit ninyo sa spring, malalaman nyo kung saan ito dating nakakabit, para kung kailangan nyo i-swap yung tires, malalaman niyo kung saan direction kayo sa swap, di ba? Kaya so swap. Ngayon, torque wrench, kailangan natin ang torque wrench. Yan ang ating napaka-importanting torque wrench, kaya hindi ko na kailangan mag-guess paghigpit ng tornilyo ng ating lug nuts, ng ating mga gulong, ng aming mga gulong. Kakailanganin nyo rin ito. Again, hindi ito kailangan kung wala pang budget.
Pero it's good na mag-invest kayo nito, pag-ipunan ninyo hanggang makakuha kayo. Ito'y wag na wag ninyong ibabagsak, at kapag tapos na kayo, ibalik nyo sa dating settings, which is 0, para wala yung may spring ito, para hindi lagi naka-stretch yung spring, kasi pag lumuwag yung spring, hindi na ito as effective or hindi na ito accurate. Again, breaker bar, hindi ko ito kailangan, pero lagi ko itong ginagamit, lagi kong dinadala just in case. Again, pag nag-fail ito, then breaker bar ang sagot. Tabi ko natin to, lagi nyo protektahan to sa shell case, sa hard shell case. Of course, meron tayong kalso. Ito'y minana ko pa sa aking kaibigan na pumanaw na. Jack stand. Isa lang ang kailangan natin. This is a good jack stand at floor jack, syempre. Again, kung wala kayong floor jack, pwede ang scissor jack. Yung kotse nyo, it comes with it. Kailangan kasama lagi yun. Hindi maaaring hindi. Yun ang tingnan nyo rin. At kung wala, at hinanap nyo lahat, pati manual, chinek nyo lahat, then get a scissor jack. Okay? Ang iba nagdadala ng yung bottle jack sa kanilang trunk para hindi na kunin yung scissor jack nilang factory na issue ng factory ng kotse, kung Toyota or Chevy or Beamer, and minsan ayaw nilang tanggalin yon. Meron na silang ready na bottle jack, which is nakikuha rin yan sa Canadian Tire, about this high, mataas, maliit lang yun. Yun ang diskarte ng iba, and I think I agree with that. Kung may room talaga kayo sa maliit lang yun, konti lang yung space nun, kaya it won't take up a lot of space. Of course, itong ating mga nakita nyo ito noon, pakita ko ulit. This is heavy, solid to. Ito ang dapat na gamitin ninyo na socket. Ito tatawag na impact socket, dahil meant itong mga to sa lakas ng power tools nyo, tulad ng impact wrench meet impact socket. Huwag yung gagamitin yung silver, yung mga very common na silver. May kamahalan ito sa silver, and there's a reason hindi ito nagsha-shatter, kasi ito sobrang lakas nito. Kapag ginamit nyo yung regular na socket, then it might shatter, it might hit your face. Yung mata nyo importante, di ba? Kaya itong gamitin niyo, importante. Well, ito lang ang nakikita ko sa ngayon, pero kilala niyo naman ako, lagi akong malilimutin, Mr. Forgetful. Kaya kung ano man ang malimutan ko dito, pretty much ito na yon. Malalaman ko naman yun during the process, pero I think ito lang yung, kasi kaumpisa ko lang maglagay nito eh. Of course, hindi natin malilimutan yung gulong. Ito yung gulong natin. Every time na mag-video ako ng gulong ng winter tires, like ko sinasabi na I will tell you mga kailangan nyong makita kung bibili kayo ng winter tires, or nasa market kayo ng pagtingin-tingin lang, hindi naman bibili, just maybe for next year, dahil naka summer tires pa rin kayo. Dito nga pala lalo sa norte, east part ng Canada, there's no such thing as all season tires. Walang all season tires or all weather tires. There's no such thing as that. Maybe kung nakatira kayo sa Vancouver, kung saan may light winter, pero sa atin na kasagsagan ang winter, lalo na yung slush and all different
types of snow, diba? And there's no such thing as all weather tires. Okay, merong mud tires, merong snow tires. Okay, tawag ko doon sa all season tires na tawag nila is 3 season tires. They're only good for spring, summer, and fall. Okay, now ito yung winter tires ng pamangkin ko at ito yung ikakabit namin. So nakikita ninyo, all bakal steel. Now ito yung pinakang mura kung kukuha kayo ng snow tires. For those of you na hindi wala pang nasa market na pagtingin ng snow tires, I advise na i-separate ninyo yung magkaiba kayo ng rim. May rim kayo sa summer at ibang rim ninyo sa taglamig. Okay? Yung rim ninyo sa spring, summer, fall ay iba, hiwalay dito sa winter tires, sa snow tires nyo. It's very convenient, hindi siya hassle. Kasi kapag tatanggalin nyo to, isa lang ang rim ninyo at tatanggalin nyo yung summer tires nyo at ibabalik nyo, ilakakabit nyo naman yung snow tires nyo at gano'n naman sa paswap-swap kayo ng goma dahil iisa ang inyong rim, that will cost you money, time at yung wear ng inyong both summer tires at winter tires or snow tires. So I advise na kumuha kayo ito. Ito yung pinakamura. Okay? Gusto niyo ng may alloy din na kukuha kung gusto niyo magarbo rin sa pagdadrive kahit sa winter, which a lot of people don't really care. So in my opinion, they don't really care kung ano yung winter tires ninyo, o kung ano yung mags nyo o yung rim ninyo sa winter, kasi it will get, kahit anong ganda nun during the snowstorm, hindi na yung mapapansin. People don't really care. They don't look at tires, kung anong bling bling nyo sa tires. They just wanna go home or drive safely, eyes on the road. Kaya ito maganda, mura na, mabigat pa. Of course, nakakakuha ng kaunting gasolina, pero ang balik naman nito ay mas malaki, mabigat siya. It helps you ma-stabilize ang inyong sasakyan sa daan. It helps you ano bang tawag doon, yung traction niya nakakatulong. Hindi lang yun ang nakaka-add, not a lot, but it helps. Every bit helps pagdating sa brutal na winter dito. You need every bit of help. So bukod pa sa mura to, magkano to? If I have to buy one right now, $50. You're looking at around range $50. And the best na makakuha kayo dito ay doon sa mga tire shop, kasi they always deal with tires, obviously, at marami silang mga good quality, and of course may warranty yon. Just keep your receipt, diba? Kaya yun ang experience ko, and you can check that, you can try that too. I'm sure masisiyahan kayo. Avoid the dealers, yung mga dealership na libre nga ang kape pero ang daming bola ang gagawin sa inyo, tulad ng you need this, even though yes you need that, pero not really. Alam niyo ibig sabihin, mga check ng fluid, those you can do yourself. Kaya kung hindi, I guess maybe may mga taong para doon talaga sa dealer. Pero kung talagang gipit kayo, which napagdaanan ko na yon, and marami doon. Kung magsasaliksik lang kayo, use the internet, use your family, ask your family and friends, co-workers, kung saan baka meron silang alam, at baka maging okay din sa inyo yon. Hindi nyo alam, baka maswertihan ninyo na magandang shop or mapapagkatiwalaan tao. Just ask around. At kung hindi mag-workout, learn from it and move on. Just do your best, do the homework, kasi sa panahon ngayon napakahirap ng
kumita ng pera, gumastos. Minsan iniisip niyo kung mamimili kayo, hindi niyo pwedeng makabili ng ito at ito, hindi nyo pwedeng mabili, kailangan mamili kayo sa isa, which is really hard ngayong panahon na ito. Kailangan maging wise tayo sa sitwasyon lagi, kahit doon pa dapat, lalo pa ngayon. $50, okay na, so that's 200. Ano pa bang sabihin ko? Sa experience ko sa winter tires, although may isa kaming gulong na hindi talaga aggressive yung tread, ito yung tread nya, see that? Yung tread nya very aggressive. Natutuwa ako dito kasi once na kung titingnan ninyo yung pagmamasa ninyo yung winter tires, kinukuha niya, nagdidig yan kapag na-stuck kayo. Kung papasin niyo yung winter tires, pag na-stuck kayo, nagdidig yan, kinukuha niyan yung so may mga naiipon dito na mga yellow, kasi umiikot kayo, yung kahit anong floppy snow na yun, magiging yellow, madidiktik yun. Pero dahil malambot yung tires nyo, okay, look at that, nalalaglag siya, nakakatuwa, nalalaglag siya, talagang this is a very aggressive. So pag nag-spin kayo, of course may matatrap diyang snow and eventually nagiging ice kapag lalo pa kayong umiikot. Pero as you move, as you drive, natatanggal din yon kasi nga malambot siya. Parang alam niyo yung eraser ng lapis. Not exactly like that, pero just try to picture that, okay? Parang ganun. So namumove nyo. Kaya yun ang isa sa mga sikreto nito, okay? Better traction. Pinaka-importante, forget about the other things, stopping power. Napaka mas mabilis kayong hihinto kung itong gamit nyo kumpara sa hindi winter tires during the winter. Pag deep ng 7 degrees, pag 7 degrees na yung regular tire nyo, ay maninigas na parang hockey puck. Alam niyo yung hockey puck? Yung plastic na yung gamit sa hockey game, yung pinapalo nila. Parang ganon. So, isipin niyo na, dumudulas talaga yon. So, wala kayong traction ito. Hindi ito. Kumpara niyo naman ito sa parang lapis nga, malambot. Okay, ano pa? Make sure na meron kayong tinatawag na 3-peak mountain na ito. Ito ang tatak ng pagkasuri. Ito ang tatak na legit ang binibili ninyo. Okay? Ito ay mandatory. Ito ay nasa batas. Hindi kailangan makita ninyo sa bawat winter tires nyo. Kaya punta agad kayo doon sa inyong winter tires. Check nyo kung meron ito. Most likely meron. Pero keep in mind, ito ang kailangan ninyo kita. Okay? Again, option to, iba, karamihan naman ito studdable. Studdable means may butas ito. Kung titingnan ninyo, yan. You can actually insert studs there para added traction. Now, hindi lahat ng province allow yon. Hindi lahat ng province mandatory yon. Okay? Hindi lahat ng province, you have to check your local law, yung batas ninyo tukol doon. Pero sa experience ko, I don't need this sa Ontario, which even sa ibang part ng North America, sa US, kasi may iba talaga na special na kailangan mo nito, may special condition ng mga sakyan, unless nag-haul kayo ng things and upwards, yung mga ganon, uphill, mga condition talaga ng very dangerous condition. Ano pa ba? Trying kong 20 minutes na to. Okay, sabi ko lagi 10 minutes, hindi dodoble lagi. Ano pa ba? Marami pa akong gustong i-discuss dito especially itong again, okay, yung arrow, where's the arrow? Nakita ko kasi maliit na arrow. This way is directional.
See rotation, pay attention to that. So make sure na kung imagine nyo yung sakyan aandar ng diretso, aandar ng abante, kailangan ayon ang arrow sa pag-abante ng sakyan. Hope that makes sense. Okay, so kung ang sakyan ninyo, ang bumper ay nandoon, front bumper, okay, doon ang sakyan, yung harapan, then tama na ang rotation ay papunta dito. Okay, papunta dyan. Bakit? Dahil sa thread. Oh my goodness, umano na ako dito, tumatagal na. Sige, di bali na. Dahil sa thread, yung eye nito mas madali itong mahahawi kasi hindi inahawi niya yung snow. Hindi yun lang napapansin. Nakikita niyo siguro yung tire tracks, pero there's a reason kung bakit may tire tracks. So hindi lang yung bigat ng sasakyan, kundi hinahawi niya yung yellow, yung snow, yung slush. Dahil let me see. Let's do this. Okay. Yan. Alright. So, yan. Okay. Yan ang itsura kapag nakaharap kayo sa sakyan ninyo, sa snow tires nyo, tandaan nyo. Okay? Ganito. Ganito ang itsura niya. Okay? Let's see. Ganyan ang itsura ng sasakyan ninyo kapag nakaharap kayo sa sakyan ninyo. Ganyan. Kita nyo itong thread? Pababa. Pababa. Sa gitna. Nagmimit itong yung uka nito diretso dito sa dalawang gitna. Okay? Okay. So, kapag tumatakbo kayo, patusok, di ba? Patusok, dan patusok, hinahawi niya yung snow, hinahati niya. Okay? Hati yan, hati. Ang kagandahan nun, ano? Dito dumadaan ng tubig, ang snow, well, hindi naman nagbubaba snow, pero you get the idea. Mga slush, yan ang idea niyan. That's why isa yung sa mga effective din. Kaya kailangan, importante na ayon ang inyong gulong, ayon yung arrow ninyo, that's the arrow, rotation, that way. So papunta doon, doon ang harapan ng sakyan, doon ang abante nyo, papunta ron yun ang rotation. Kung ngayon, kung hindi nyo matandaan, teka, lakay, hindi ko makita some reason na madumi or I don't know, let's just say directional ang tires nyo, pero some reason hindi nyo makita. That's kinda odd, no? Then look here at makikita ninyo it's pointing down, nakita nyo yun pababa, then yun, make sure na ito ay nakatutok pababa sa ground, nakatutok siya papunta, yun ang tamang direction. Kaya pagtakbo niya ganyan. Okay? Baka paano kung baliktad? Well, marami akong nakikita dyan baliktad din. And don't sweat it. It will still work. Your tires will still work. It will still grab. It will still have the traction. Pero hindi magiging efficient. Ibig sabihin, hindi talaga 100% siya na effective. Meaning, yung binayaran ninyo, yung value ng sakyan, hindi yun nyo makukuha kasi baliktad ang pagkakagawa nyo, pagkakalagay. Kaya instead na baliktarin natin, ha, baliktad na yan. So natakbo kayo, okay? Pagtakbo ninyo, napapansin nyo lahat ay pataas naman, so hindi kayo efficient, hindi niya ibinabagsak. Dapat ang dali ng tubig, ng slush, ay pababa para matanggal. Magkakaroon pa rin kayo ng, okay pa din, magkakaroon kayo ng pathway, makakadrive pa rin kayo dahil malambot nga yung tread nyo, pero hindi nga efficient dahil kakalat yan yung napipick up niya. Kasi hindi naman
Kasi pag natakbo kayong ganun, hindi naman pababa, di ba? Pataas yung mga turo nito ng mga gap, hindi siya kasing efficient. Plus yung stopping power niya, pag mag-stop kayo, pag magko-corner, kinda like especially stopping, medyo hindi rin hindi rin talaga effective. May dahilan kung bakit itong mga ito, ang mga tires ay may mga thread. May dahilan ito kung ang mga tires ninyo ay kung bakit ganyan ang design sa kanila. Kasi ito ay pinag-aralan nila ng mga engineers na making sure na it performs well. Okay. Ano pa ba? Alright, lakay, 25 minutes na lang to. 25 minutes na. Ito, kita nyo to. Itong mga, that's for cornering. Bumubuka yan to get you more grip. Think about that. Right? So every time mag-corner kayo, so tinutulungan kayong mag-grip, lalo na sa mga IC. Sa mga IC, of course, kailangan pa rin, ang susi pa rin talaga ay dahan-dahan kayo mag-drive. Huwag kayong pa-pressure sa iba na gusto magpabilis kasi they have all-wheel drive or four-wheel drive. Sometimes naprilimutan nila na hindi yun ang sagot. Hindi sagot ang all-wheel drive at four-wheel drive. Yung iba, they thought kapag meron na sila noon, they don't need winter tires, or kapag meron sila noon combination ng winter tires ay pwede na sila magmabilis. Don't believe that bullshit. Don't believe that bullshit. Dahil yun na nagsisimula ng aksidente. Okay? Alright. So yun lang masasabi ko ngayon. At i-upload ko na to nang magkaroon ako ng memory uli. Yun lang naisip ko ngayon. I'm sure meron pa. Okay? Again. Teka, may isa pa. Ano pa ba? Yung kalimutan ako. Yung date. Nasaan yung date? Hanapin natin yung date. Pagbibili kayo, importante din yun. Pagbibili kayo ng winter tires, nakita nyo, kaya galing nun. Dami pang thread, daming meat. Ang kapal pa. Wait a second. Tingnan natin muna kung worth. Bibili kayo ng second hand, di ba? Kasi Kijiji, marami din yun. May Kijiji. And sabi nila mura to, $500, around that $500 to $600 yung mga ganitong tires. Could be more, pero around that range is decent. Kasama na yung steel rim at decente, yung tama lang yung amount ng kalawang, hindi yung talaga nagkakarambol. Tapos nakita niyo, halimbawa ito ay makapal yung thread, ang ganda, shiny, and it is. Hold on, sandali lang, tingnan natin kabayan, puntahan natin itong. You have to look at the nasan ba yun? Here you go. Check that DOT. Okay? DOT. Alright? Diyan kayo magsisimula. Hahanapin nyo yung 4 numbers. There you go. Alam niyo yung 4 numbers na yan? Yung una, yung 30, that represents the week. Kung ikailang week ito nung ginawa. So 30th week. Ano yon? Hindi ko alam ang bawat week kung saan pumapatak na buwan at date ang 29th week, 50th week. I don't know. I have to look at the guide o graph para doon. Pero dahil alam ko ang winter tires na to, alam ko this falls around yung July. Ano itong 15? Well, you guess it. Tama kayo. That's the year. 2015. So, ginawa ito ng July 2015. Ay, teka lakay. Di ba sabi lang may buhay ang winter tires? Kailangan na kahit may tread na, kailangan palitan mo na kapag dumaan ng certain kapag na-reach yung numero ng taon na ginagamit nyo yun. Yeah, totoo yun. Kasi dahil goma nga to, lahat wala naman naglalast forever, di ba? Yung kanyang pagka goma ay nagre-reduce yung pagka flexible niya, yung pag-grasp niya,
yung traction niya at stopping power, cornering, yung pag-deal niya sa ice, snow, slush, naapektuhan yun kapag tumatanda na ang goma. Kaya ang limit nun, depende sa mga ibang province, I believe, I don't know, pero I think best nun ay 7 years. Kapag 7 years, 8 years palitan na. Pero may mga iba naman na gumagamit pa rin nun. I know some friends na even family naglampas ng 7 years, at ito nga tinitingnan ninyo ay ito ay lampas ng 7 years. I think so 15 ginawa to, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ika 22 niya nung last year, ika 7 years niya nung last year, July. So ngayon ika 8 years niya ngayon. Should we use it? Yeah, I think you will use it. Pero insurance, they will want to know yung date ng year ng tires, at kapag lampas na nga, then hindi kayo makakakuha ng discount sa insurance. By the way, tawagin niyo yung insurance niyo, sabihin niyo may winter tires kayo. Of course, tatanungin kayo kung kailan ang date, at kung if it's not kung under 7 years old or 7 years old and under, makakuha kayo ng discount. Check your local laws and insurance niyo kung paano. Pero sa ngayon, 8 years, you're gonna use it. Gagamitin namin to. At ganun pa rin ang mga performance niya. Kapag tumagal talaga lalo, then you have to consider buying a new one. Kaya kailangan lagi kayong mag-ipon ng mga parte ng sasakyan ninyo na kakailanganin nyo. Hindi lang gulong, pati mga parts, magtabi kayo. Diba? Kaya hindi biro magkaroon ng sasakyan. Although kailangan yon para mapabilis ang inyong pagunlad, kung ano man ang goal nyo sa buhay, kailangan nyo ng sasakyan. At tingin nyo kailangan nyo ng sasakyan para mapaunlad ang sarili ninyo at pamilya, at naisip nyo na yung mga pros and cons nun, just be ready. Okay, just be ready na ihanda nyo yung sarili nyo na ang kotse magbe-breakdown. Sasabi lang bumili ka ng bago. Ako yung Pilipinong makikita nyo dito na nagbablog sa Canada, na hindi ako let's change the subject na muna at napapalawig na tayo dito. Anong dahon, ano? Okay, so yun na lang yung nakita ko. Hindi ko na to masyadong mahaba na to, so tatapusin ko na to ngayon. Parating na si pamangkin, and siya nga pala yung pamangkin kong yun. I'm very proud of her. Sabi nila, don't say proud sa mga tao, lalo sa mga bata. Well, she's not bata anymore, but itong mga to, lalo na she's, gusto niya matuto. And yun ang sinasabi ko sa lahat. Yun ang tinuturo ko sa mga anak ko. Hindi mo kailangan malaman ang bawat parte ng sakyan, maging mekaniko ka, pero just the basic. Itong mga kailangan na ituro natin sa ating mga anak. Kung si Mrs. hindi marunong, turuan din natin. Okay? Kailangan ito lalo pa dito sa atin sa North America. Sa Pilipinas, maaaring hindi na kailangan to. Nakikita ko yun. Doon naman ako lumaki sa atin. Kaya hindi ko nakikitang it's a must sa atin yon. Although it would be nice, diba? Pero dito, babae, lalaki, kailangan. Bata pa, turuan nyo na. Again, look for aggressive tires, yung tread. Look at that. Okay? Talagang magaling to sa winter, sa mga any type of snow conditions. At check for the dates, of course. Again, nasa na yung date? Kalimutan ko na. Ayan, no. Yeah.
So 30 represents yung first 2 digits represents the week na ginawa yon, at yung last 2 digits represents yung year na ginawa yung tires. Remember, kaya kapag bibili kayo, ano man ang ganda ng tires, sabihin nila slightly used. Kung bibili kayo ng used tires, or kung bibili kayo ng bago, still a good habit kahit galing sa respetadong tindahan, Costco, Crappy Tires, or saan mang malalaking Caden dealership, still check. Still good to check. Okay? Hindi naman nang gugulang sila minsan, o nang loloko, minsan nagkakamali rin. It's good kasi investment mo to, malaking bagay to. Okay, ano pa? The rotation. Pay attention sa rotation, alright? Yung tama. Kapag nagkamali kayo ng install ng rotation, hindi na katapusan ng mundo. Drive it. Just be careful, drive it. At kapag nagkakataon, balik kayo at ipagawa nyo ulit. This time, make sure na tama ang rotation niya. Remember, yung driver na paabante ang sakyan, okay? And yung front hood ng sakyan, doon din nakaturo ang arrow, okay? At ang thread, just get you an idea, ang thread, nakakatulong yan na magtanggal ng mga tubig, slush, snow, okay? Laging paayon sa ground, paturo sa ground ang mga yan. Makikita ninyo. Hindi lang pala directional arrow ito, ang iba hindi directional. Yun yung iba mas mamahalin yun sa experience ko, na yung sa Buick kay mother-in-law ay ano yun, I forgot the term. I'm sure pag ine-edit ko na ito malalaman ko na, pero kaya na magpuna nun, hindi yun non-directional yun. That means mas may option kayong ipalit-palit yun sa ibang direction ng parte ng inyong sasakyan. Mas may other option kayo mag-swap nun, mag-rotate ng gulong kung nasa harap, nasa likod, at kung sa kabila o dito sa kabila, dahil yung rotation nun ay wala yung rotation. Okay? Michelin I think yung kanyang gulong. Yung Michelin kilala sa hindi aggressive tires, pero still very effective pa rin. Pero I would go with the tires. Ito talaga mas maganda to. Nakita ko yung ibang mga videos ng mga ibang vlogger, they have the aggressive tires, and I'm very happy for them. Ano pa ba? Wala na akong marami pa akong makukover, pero tama na ito. Tama na ito, isang oras na yata ito. You know, we can cover a lot of stuff. We can cover a lot of stuff kung marami akong memory, di ba? Again, ito na yon, and ito yung yung kaibigan ko si Buddy Marcos. And that's it siguro, tama na, tapos na, tama na muna lakay. Check this out, I'm very excited dito. I'll make a video. Kung hindi nyo pa nakikita yung video, meron ako sa kabila sa old channel ko. Doon ako talaga nagpo-post anything about machines, and hindi na ako active din doon, pero it's good to hear old names doon sa kabila kong channel, kasi we love talking about machines, snow removal, lawn care. Check it out kung may time kayo. Hanggang sa muli. Ito yung kotse ng pamangkin ko.